Ano problema ng Mercedes na to? Oh, walang tao. No? Walang tao nakaharang siya sa kalsada? Totoo yun, no? Nakaharang sa gitna sa isang din. Ano kaya yun? Baka ano, nahulog na, no? Galing dito. Ano yun? Tabawag tayo ng pulis. Meron na naman tayong renovation ng isang kwarto. Kaya kailangan natin. Ito pala mga dre, yung ano no, pang soundproof para kung sakaling ang gusto nyo hindi naririnig sa labas yung ingay na nagaganap sa loob ng kwarto nyo. Ito maganda gamitin to mga dre no. Solo pan. Nandito na naman tayo mga dre no. Kasama natin si si Albert. Okay, ako na rin. Baka matalsikan ka pa eh. Baradong mga dre, baradong bathtub. Puro buhok yata ito eh. Baka mo rin sa camera. Ba't kasi wala silang yung strainer ba? Wala silang strainer eh, di ba? Yan ang problema rito eh. Oh, wala rin cover itong ano nila. Tingnan mo, okay na. Punan mo yun. Yan, tingnan natin kung matutunaw. Bumababa nga eh. Parang hindi kinaya. Usually, patagalin mo ng mga 5 to 15 minutes mga dre, no? Paano bang sistema niya? Pambanlaw sa kanya, malamig na tubig lang. Tingnan natin. Kasi tutunawin niya yung mga buhok mga dre. Maganda to sa mga buhok. Pero kung ang problema nyo sa lababo, sa kusina, yung may mga kanin, hindi siya ganun ka-effective mga dre, no? Usually sa mga buhok talaga to. Yung ng sabon, yung mga oil. Bumubula pa naman. Ubus na? Hindi pa. Hindi naman inuubos yan. Huwag niyo ubusin konti, no? Mga siguro 500 to 700 ml. 1 liter yan eh. Tingnan natin kung ano mangyayari. I think it's okay now. So wala na siya mga dre, no? Tingnan natin. There you go. Yeah. Ha? Ay, yung sinasabi niya. Ang takas lang yung para gumawa ng bakit. Can you show me something here? What is this for? Can I enter? Yeah, sure. Yeah. Is this the one you're talking about? Yeah, exactly. So we're putting so it how do into- you... I this can show way? you. And no, the other way. Like that. So then the air like roll. Oh, okay, yeah. And is it effective on catching some strand of hairs? And this, because I need to put some gasket here. Oh, okay. You still have... Okay rin, meron pa... No, I think I need to replace this. Morning mga dre, Webes. Ang lamig naman ngayon. Ano bang weather? 17 mga dre, no? Ang gulo ng weather natin dito ngayon sa Canada, no? Pero okay na to. Kasi nung mga nakaraang 2 araw, 3 araw, sobrang init eh. Tinapon lang yung aircon, no?
Dami na naman nagtatapon ng gamit ngayon mga dre, no? Kasi nga ano kasi lipatan days. Ang kulit ng weather, oh. Paiba-iba eh. Uy, malapit na mga dre, no? Ilang ano na lang, oh. Ilang linggo na lang ba? 2 weeks pa pala, no? Para magkita-kita tayo sa sa Toronto. Ito pala yung mga dre, no? Karugtong ng trabaho namin bukas. Kahapon pala yung nilagyan namin ng bara mga dre, no? Ayan. Ay, nilagyan ng bara. Inalisa ng bara. Ayun ba? Yan nga. Yan. Maganda rin ang kulay. Parang ang ayokong kulay ng kotse. Yung yung light gray. Ganito? Hindi, itong kotse na tawag natin. Hindi naman, hindi ito. Yung iba yung pagka-gray niya eh. Dati mas madalas ko siyang makita. Yung katulad na yung ganung gray oh. Yung parang lumang gray. Oo. Tim Hortons, baka naman. Baka naman. Ang kulit na rito mag-drive sa Montreal mga dre, no? Parang nasa obstacle course. Obstacle course ka. Ang daming cone eh, di ba? Ganyan talaga rito mga dre, no? Pagka ano tawag dyan, pag summer, no? Obstacle course ang mga kalsada eh. Tapos sasabayan pa ng rush hour yan. Ito pagdating sa taas, tingnan mo naman dito. Kaya ang traffic dito sa Robert, no? Oo, pag pauwi ka ang traffic dito kasi nga ang daming kalsadang sarado eh. Okay mga te, day 2. Nandito na uli kami. Kung saan saan yung natin, kung saan tinanggal natin yung bara ng kanilang drain mga dre, no? Napaka-effective talaga. Ay, sila dito pa. Ha? Ano? Pang drain. Anong pang drain? Dito sa Okay, natanggal ko na mga dre, no? Tapos meron niyang etong piping ayan o. Napipina ba yung niya, yung gasket niya. Tanggalin natin, palitan na natin. Ito yung luma mga dre, no? Ito yung papalit natin. Okay pa naman. Kaya nga Tago mo na lang pa, isa natin. Tago mo na lang. Tago? Leave na, ito na. Okay. Tapos, ito na mga dre, no? Ito yung luma kasi tumatagos na to pag higpitan. Ayan tumatagos na to ayan okay, yun pala. Ayan. Sira na. Sira na, kaya palitan na natin. Hindi mo yung nakikita siguro. Yun. Ganun lang kabilis mga dre, no? Ganun lang kadali yung part-time. Kaya tinatyaga na namin kasi nga most of the time talagang maiksing oras lang yung kailangan mong i-google para magawa yung trabaho. Mukhang siniswerte-swerte ako mga dre, no? Mukha lang naman. Ito yung plaza, di ba? Tapos ayun yung sasakyan ko. Nagcha-charge ako ngayon. Yan yung sasakyan ko. Pagkatapos naglakad pa uwi sa amin mga dre, no? Eto, mukhang gagawa sila rito nung charger na $1 per hour. Yung murang charger mga dre, no? Ayan merong mga kable ng kuryente dyan. At hopefully mga dre, no, gawan nga nila yan para nang sa ganon hindi na ako lalayo. Kasi kung gusto ko mag-charge ng mura, doon ako nagpupunta sa may grocery store doon, sa may Duktan o sa tapat ng Morena, o kaya dito sa may Pharmaprix. Medyo malayong lakarin mga dre, no? Mga 10 minutes pag nilakad.
Pero pag yan ginawa na yan, 3 minutes lang nandyan na ako. Diyan ko i-charge. Tapos dito lang ako nakatira banda. So sobrang lapit na mga dreno. Yung isang araw mga dreno, napansin ko merong gasgas tong may gasgas tong sasakyan ko dito sa likod. Ito. Ang dami, 'di ba? Tsaka yan, Ngayon, nag-review ko nung footage doon sa ko sa mga camera ko mga dreno, inisa-isa ko. Wala naman akong nakita at wala naman tong gasgas na to nung nung nag-apply ako ng wax dito sa sasakyan mga dreno. So naisip ko kung paano magkakaroon ng gasgas itong sasakyan na to, sa angulo, anong angulo ng sasakyan, palabas, papasok, para magasgasan ako rito. Yun nga, wala akong maisip mga dreno. Tsaka kung sa parking lot man ng mga grocery o department store, yung mga posibilidad ba. Pagkatapos, ito yung nangyari mga dreno. Paglabas ko ng bahay, nakita ko itong sasakyan na to sa likod ko. So sabi ko, tingnan ko nga. May gasgas siya rito mga dreno. At kung mapapansin nyo, dito sa sasakyan ko mga dreno, kulay pula yung mga marka. Dito lang nakatira yan mga dreno, sa apartment sa taas. Kinausap ko siya kahapon. Nakita ko pala yung asawa niya, yung babae. Tapos sinabi ko sa kanya na, my friend, I believe your husband kako hit my car. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, really? The Tesla? Sabi ko, oo. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, I didn't know. Sabi ko, tingnan mo kako yung sasakyan nyo, may gasgas sa sa may harapang gilid, sa may kako, sa may kanan. Siguro nung palabas siya, tinamaan niya yung sasakyan ko. Sabi ko, hindi man lang siya nagsabi sa akin na na-aksidente niya yung sasakyan ko. Wala man lang ganon. Sabi ko, pwede bang pakisabihan yung asawa mo. Yung ganon mga dreno. Hindi na ako kumbaga hindi ko na naisip na palakihin pa ba mga dreno. Kasi maliit na bagay lang naman Baka makuha nga ng yan mga dreno. Parang malalim Oo nga, malalim mga dreno. Nagasgas yung pintura. Tsaka madami-dami siya. Ayan, hanggang dito, Ayan, pero hindi ko na mga dreno, kumbaga hindi ko na gustong palakihin pa. At ayoko rin namang sabihin na bayaran mo ko, dahil alam ko naman mga dreno na mahirap kumita ng pera rito. Yung sa gasgas ng mga dreno ng sasakyan, kaya pala, hindi ko alam kung nabanggit ko, kaya pala hindi ko makita yung record nung nakabunggo sa akin, nung nakagasgas ng sasakyan. Kasi pag sa bahay nakaparada to mga dre, hindi gumagana. Kumbaga naka-turn off yung niya, yung tinatawag na sentry mode. Yung sentry mode, ayun po yung nag-a-activate pag may tao, pag may object o tao na lumapit dito sa sasakyan in a certain distance. Ayan, katulad po niya, ibig sabihin nagre-record ngayon yan mga dre, Pagdating sa bahay kasi automatic yan, nakapatay kasi nandun ako sa location ng bahay mga dreno. Pwedeng makita sa settings yun. At yun, kaya pala wala akong makita. Sino nakagasgas sa akin? Ba't hindi naka-record? Yung pala nakagasgas sa akin mga dreno, yung nasa likuran kong sasakyan. Yun, hindi ko na kinausap mga dreno, kumbaga pinabayaan ko na lang. Kumbaga maliit na bagay Pero ewan ko lang kung magkano aabutin pag pinagawa yung mga ganyang gasgas. Kasi nga may kamahalan mga dreno ang magpagawa rito, ang magpapintura. But anyway, wala naman akong kasing balak ipapinturahan, papabayaan ko ng ganyan. Kasi magagasgasan at magagasgasan din uli yan Diba? Ayokong mapraning mga dreno pagdating sa pintura ng sasakyan. Kaya sa akin okay lang ganyan
para mas ano ka, kumbaga mas hindi ka maging masyadong careful ba. Dahil nga, naku, baka may gasgas sa sasakyan ko, yung ganun mga dre, no? Pero ngayon, naisip ko rin na, anong tawag dyan? Na, dapat ba, pag aalis ka ng parking lot, sa kahit saan ka nagpark, sa grocery o kung saan man, dapat ba iikutan mo yung sasakyan mo para makita mo may damage, para ma-check mo agad? Diba? Ewan, ginagawa niyo ba yun mga dre? Wait, we don't have to start the day yet.